Magandang araw po sa ating mga kapirlas, sa ating mga kababayan, mga OFW, mga mahal nating OFW, at sa ating sambayanang Pilipino. Ito po si Kapirlas Rane. Ngayon po, mag-usap po tayo. Ito ay patungkol sa sitwasyon ng ating bansa ngayon kasi akala ko nung pagkatapos ng eleksyon ay matatapos ng lahat. Pero yung pangyayari ngayon, I think, hanggat hindi matatapos itong election sa 2028, ito na ngayon yung dito na ngayon nagsimula, mas gumagrabe na yung bangayan at yung parang intense na din yung mga sitwasyon na nangyari sa ating bansa ngayon. So bilang isang Pilipino, mahalaga po yung opinion natin at tayo po ay magkaisa, magkasama at ipaglaban natin kung ano yung nararapat at tama. At yung mali ay dapat pong i-correct natin yun. So, unang-una po, pag-usapan natin yung nangyayari sa ni Miss, yung sa reporter sa Net 25, si Miss Santos. Parang hindi na nila kaya yung tinik ng mga tanong ni Miss Santos, kaya tinanggal na nila, di ba? Kasi hindi nila kayang, yun nga, pag nagsagot si Attorney Claire ay palaging may mali. Alam nga naman kung si Attorney Claire yung tanggalin. Of course, yung palaging umuupos. Kasi tinik ito si Miss Santos sa kanila. Kaya wala tayong magagawa dyan, tayong mga Pilipino, tayo magkakaisa at ipaglaban natin yung nararapat. At ito na nga ito si Attorney Harry Roque. Ito isa siya sa para sa akin, isa siya sa pinakamagaling din na naging spokesperson ni Tatay Digong, at tingnan natin, wala talagang iwanan. At ngayon yung naging naging spokesperson siya. Kung i-review niyo yung mga how he talk, talagang decente, hindi siya parang nasa kalye lang ba. At pakinggan natin yung mga opinion niya at marami tayong natututunan. At sa sitwasyon niya ngayon, yung political persecution, kaya siya nandito siya ngayon, nanirahan sa Europe, sa Hague. At sana nga matapos na itong mga sitwasyon na hindi maganda sa ating bansa, at lalong-lalo na kay Tatay Digong. Kaya tatalakayin ni Attorney Harry Roque itong si Alias Rene. Ito'y patungkol ni Senator Hontiveros umano'y sa imbento itong mga tanim witness. Hindi naman po totoo yan, pero yun nga lang yung tanong dyan Hindi pa nga na-validate, pero yun nga, yung reaction ni Senator Hontiveros nagpapanik na normally, di ba? Kasi yung video na yun hindi naman yun official na galing doon sa hukuman. Pero yun nga, ganun yung nangyayari. At ang nangyayari pa is kinasuhan pa nila sa NBI mantakin nyo yung mga vloggers na supporters ni Tatay Digong. So, yun nga, yung game natin ngayon, hindi natin, yung mga unexpected ba, hindi natin alam kung ano talaga yung talaga yung nangyayari dito ngayon sa bansa natin. Kasi pwede rin yung mga opinion natin or baka ginawa nila din ito kasi gusto nilang guluhin yung bansa natin, di ba? Kasi alam naman natin kung ano yung totoong issue. So, hindi natin alam kung ano ba talaga yung motibo nito ni Alias Rene, ni Michael Maurilio, kung talagang konsensya niya, kasi sabi niya, nakonsensya siya sa mga sinasabi niya,
Or baka ito'y panggulo para mas lalong gugulo yung Pilipinas. At mantakin nyo, bakit pagkatapos nung nagsalita itong si Maurilio, ikinasuhan yung mga malalaking vloggers na supporter ni Duterte, di ba? Parang medyo hindi natin alam kung ano talaga yung pakay, ano yung, but sana nga it will lead to sa katotohanan. Kasi maraming naapektuhan eh. Talagang, kasi nung sa time, inaubusan na yung time yung sa House of Representatives, hindi na nila natapos yung yung sa about sa fake news, yung tinitira nila yung mga Duterte vloggers. Pero ngayon, itong bagong issue na naman, ito'y patungkol sa tanim witness. Hindi natin alam talaga kung ano yung totoo. Pero yun nga, sana lalabas yung totoo. Kasi talagang magulo na yung Pilipinas. At yung sa ibang ano naman ito, ang gulo, baka nga hindi natin alam kung may nagkumausap itong ni si Rene para mas lalong magulo yung Pilipinas para mawala tayo talaga sa totoong isyo. Kasi yung issue talaga natin is, saan ba yung 24 tons of gold na bininta ng administrasyon? Alam niyo ba magkano yung kita nun? Sobrang laki. It's, I think, about $1 billion yun na nandun. Billion or million. Sobrang laki yun. Ang tanong dun, saan yung pera na yan? Saan napunta? Meron bang proyekto na nagawa? Di ba? Yun yung mga tunay na issue eh. Yung sa BICAM report, na-resolve na ba yun? Na bakit napunta doon sa BICAM report, blanco yung mga, yun yung mga major issue eh. Blanco yung mga figure sa mga numbers pagdating sa GAA, meron na. Yun yung mga katakataka na mga pangyayari. At isa pa yung itong sa Department of Education, supposed to be siyang pinakamalaki. Pero bakit ang DPWH yung may pinakamalaking nilagyan ng pondo, di ba? It's against the law din yan. Malaking it's a crime. Sabi pa ni doon sa mga nila attorney Vic Rodriguez, malaking crime yan siya. Di ba? Yun yung mga totoong issue. Saan na yan? Yung sa flood control, ilang million yun. Saan na yun? Saan ba yun napunta? Yung tulay na nabagsak, saan ba? Ba't hindi yan inumpisahan? So yun yung mga totoong issue na dapat sana mabigyan ng pansin. Katulad ng PhilHealth, binawasan, di ba? Issue din yan. So parang hindi masyadong narinig ng tao. Kasi dahil sa parami itong mga isyong away dito, away doon, yung tapunan ng mga basura, di ba? Ganito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung ano pa, ang dami. Kaya hindi natin talaga alam kung ano yung totoong nangyayari ngayon, but hopefully, yun nga yung sabi ni Tatay Digong, there is always time for everything. So time na lalakas tayo, time na sasaya tayo, but meron ding time na nasasaktan tayo, time na mag-sacrifice tayo. But hopefully this time ay mananaig na hope po yung katotohanan. Pakinggan natin itong si Attorney Roque sa opinion niya tungkol kay dito sa Michael Maurilio alias Rene. Ay nako, talaga namang kada araw tayo gumigising. Dapat tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil buhay pa tayo. Yeah, kahit amen. ganong kahirap ang buhay, basta tayo ay humihinga, may pag-asa. Lahat ng mga suliranin ay ating maharap at malalampasan. Yeah. Ano ba hong balita ngayon? No? Well, kahapon, pinag-usapan na natin yung kay
Rizatanas Ontiveros at yung kanyang panunupil ng karapatang pantao. No? Ang latest po dyan, abay nagsalita na itong si Maurilio, si alias Ariel, at nagsabi na walang katotohanan yung sinasabi ni Rizatanas Ontiveros na siya ay binayaran para bumaliktad. Well, nasa sa inyo na po yan kung sinong paniniwalaan yun. No? Pero ako, mas naniniwala ako dito kay Maurilio kasi alam ko naman na he has nothing to gain by retracting his testimony. Unang-una, nabayaran na siya. Pangalawa, binibigyan siya ng proteksyon. Pangatlo, siyempre, dahil tinitira niya mga kalaban ng Marcos Jr. administration, talagang pangangalagaan siya kung siya ay hindi babaliktad. So mas malaki mawawala sa kanya kung siya ay bumaliktad at talaga namang baka supili na rin siya. Yung mga vloggers na wala namang ginawa kundi nagdiskurso lamang sa mga aligasyon niya, dinimanda na ng cyber libel, no? Ano pa kaya kung yung witness mismo na bumaliktad? Siyempre. Yun na yun, di ba? Kinasuhan yung mga vloggers. Pero ang tanong ko, bakit hindi sinali doon si Attorney Ferdinand Topacio? Dapat sinali niya, di ba? Pero ba't hindi nila sinali? Naintindihan ninyo na kung siya'y nanahimik, baka makakuha pa siya ng karagdagang bayad galing kay Rizatanas Ontiveros at saka siya ay protektado pa ng administrasyon kaysa ngayon na sigurado magsisimula na ang panggigipit sa kanya. So ako naniniwala ako kay alias Ariel, no? Dahil hingin ko naman wala talaga siyang mahihita sa kanyang pagbabaliktad other than magkakaroon siya ng malinis sa konsyensya at talaga namang hindi natin maayaalis ang kahalagahan ng isang malinis sa konsyensya, no? Dahil ang ating buhay dito sa mundong ito, it is on borrowed time. Only God knows. Ang pinaka-importante talaga sa buhay natin is yung personal decision natin. How we decide every day. Kasi at the end of the day, yung pinaka-importante is yung ikaw. Sino ka? Ano yung pinaniniwalaan mo? Kasi hindi natin pwedeng yung paniniwala natin sa iba. So, yun yung pinaka-importante sa pagiging isang tunay na tao. Tatawagin muli at I guess yung paglilinis ng konsyensya is one way na kapag tayo tinanong ni San Pedro anong nagawa mo sa daigdig na yan, sasabihin naman niya, naiswalat ko po ang katotohanan na meron talagang makapangyarihan na dati, siya daw po ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ngayon po, nagtatanim ebidensya, tanim testimonya para lang gipitin ng mga kalaban. Lalong-lalo na yung mga gaya ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po'y hindi talaga ako follower ng KOJC. Pero naniniwala po ko na lahat ng pananampalataya na talagang nagtuturo kung anong sinabi ng ating Panginoon sa Biblia ay dapat talagang bigyan ng respeto. Yan naman po'y nasa ating saligang batas, no? Yung freedom of religion. Talaga naman pong garantyado ng ating Estado na lahat ng tao ay malayang magkaroon ng pananampalataya, no? At hindi maghimasok ang Estado para pigilin ang pagdami ng hanay ng mga nananampalataya at hindi mag-iendorso ang Estado ng kahit anong pananampalataya. At ang sa akin naman po bilang isang Kristiyano, basta ang pagtuturo ng isang pananampalataya ay mayroong Panginoon na pwede magpatawad sa ating mga kasalanan at magbibigay ng bagong buhay pag tumanggap kay Kristo, sa akin po, Tama. Yan po ay dapat talagang suportahan. Of may iba-ibang mga... Yun yung pinaka-importante doon, yung tumanggap kang kay Kristo. Kasi it doesn't matter din kasi kung ano yung relihiyon mo. It's not because you are religious, you are a holy person, you are good na. It's not about that kasi pinaka-importante din is yung meron tayong relasyon sa Panginoon. Kasi paano minsan kasi yung religion, it separates us nagsisiparate sa mga tao. At isa pa nga dahil sa relihiyon, yung mga tao ay nagkawatak-watak. At dahil sa itong relihiyon, actually merong bully dyan bullying na kami mas magaling, kami mas tama. Tama yung pananampalataya namin. Kasi sa totoo lang, ang totoong relihiyon, it's not about ano yung pangalan ng relihiyon mo, kundi ano yung pananampalataya mo sa Panginoon at paano mo sinunod yung kagustuhan ng Panginoon.
Ano bang silbi na nagsasabi ka na anak ka ng Panginoon, may paniniwala ka sa Diyos, pero kabaliktaran naman yung ginagawa mo. Kabalbala naman yung ginagawa mo. Napaka-corrupt mo. Anong silbi doon, di ba? It's not about where you are, sa anong religion ka, but it's about who you are, yung relationship mo sa Panginoon, at paano mo ikinabubuhay yung pagiging Kristiyano mo, kay Kristiyano natin. We are so blessed nga na yung Philippines, we are a Christian country. Na hindi tayo naging katulad ng India, napakadaming Diyos. Marami silang mga beliefs. But most of us, we are majority Christian. Kilala natin si Jesus Christ, kilala natin ang Panginoon, pero yun nga pa rin, nag-aaway pa rin tayo sa religion. It doesn't kung anong religion mo, but what matter most is ang paniniwala mo, yung relationship mo sa Panginoon, at paano natin ikinabubuhay yung paniniwala natin sa Panginoon. Pinakamahalaga doon is yung pagtulong sa kapwa, pagmahal sa kapwa, na siya yung nauuna. Kasi minsan, yun nga, nangyayari, lalong-lalo na sa mga leader natin, sa mga politiko. Yung iba dyan, parang relihiyoso, sobrang maginoo, gumagamit pa ng mga salita ng Panginoon, pero kabaliktaran naman yung ginagawa. Napaka-corrupt naman. Pagdating sa pera, mas inauuna pa yung pera. Yun yung malaking katanungan doon, na it's not about how religious you are. It's about how you do, how you obey sa salita ng Panginoon, sa paniniwala natin sa Panginoon. They disagree with the basic teaching ng KOJC, lalong-lalo na yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na siya ay anak ng Panginoon. No? Pero sa akin, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po tayo ay anak ng Panginoon. In fact, lahat tayo ay hinugi sa imahe ng Panginoon. Lahat tayo nananampalataya ay anak pa rin ng Panginoon. So sa akin, basta ang tinuturo ng mga pananampalataya ay kabutihan, ay naku po, talagang suportado ko po sila. Kaya ganyan din ang aking pagsuporta kay Pastor Kibuloy, gaya ng aking pagsuporta sa lahat ng mga pananampalataya. Now, anyway, so hayaan po nating umusad yung reklamo ni Risa Tanas, no? Dahil makikita naman natin kung talagang nagsisinungaling itong si alias Ariel, no? Na si Maurilio ngayon, no? Na pinangalanan na siya kung sino siya, no? At siyempre, kilala naman kung sino siya dahil si Risa Tanas naman talaga ang di umano nagbigay sa kanya ng pera at kumuha sa kanya para magbigay ng falsified testimonya sa Senado, no? Na yan naman po ay mahihimay-himay din, no? Dahil dinimanda niya yung mga vloggers, syempre, pwede namang sabihin ng mga vloggers at saka ni Maurilio, kung ano talagang katotohanan. Sana nga lang lumabas na kaagad yan. No? Dahil alam naman natin, ambisyosa ang Risa Tanas. No? At nais nating malaman kung dapat bang suportahan pa siya sa kanyang mga ambisyon na mas mataas na opisina. Pero sa tingin ko, hindi na po talaga yung karapat-dapat. No? Dahil ang tao nang namemeki ng ebidensya ay para po yung kapatid na magnanakaw na rin. No? Dahil nagsisinungaling. Pero ang masama po rito, yung kanyang pagsisinungaling, ay pagdawit sa mga tao sa isang non-bailable offense. Hindi lang po yan si Pastor Kibuloy, pati po ako nung inimbestigahan niya sa Senado, ang kanyang asta para ang mayroon na siya napatunayang pagkakasala ko. Na sa katunayan naman po, wala talagang kahit anong ebidensya. Ako nga po kahapon, binabasa ko yung information ng non-bailable sa akin. Diyos ko po, ang kanilang information laban sa akin, kaya ako nakasuhan ng non-bailable dahil ako daw po ay naglakad para sa renewal nung lisensya ng Lucky South 99. Kailan pa yan naging krimen kung ikaw ay isang abogado? Hindi nga naglakad nag-follow up nga lang ako. Tinanong ko lang anong kulang na mga dokumento. At sinabi naman sa katanungan ni dating Senadora Binay kung ako'y ng braso, hindi naman po. No? So actually, sa takdang panahon po, pwede naman kung questionin mismo yung impormasyon sa pamamagitan ng motion to quash. Ang ibig sabihin yan is sabihin na natin totoo anong krimen ko. Yun naman pong aking ginawa ay pagpapalo up lamang para mansigurado ng operasyon ng isang pogo ay legal. Dahil talaga namang
Bagamat si Presidente Duterte ang gumawa ng paraan para ma-regulate yan, sa panahon pa naman ng dating presidente, gaya ni Presidente Aquino, nagsimula na yung mga pogo-pogo na yan. No? Kaya yan ginawa ng regulasyon ni Tatay Digong dahil nga walang kita ang gobyerno at saka mas mabuti na nalalaman natin kung anong gawain nila para kung meron sila mga kriminal na gawain, kahit papano, may say pa rin ang gobyerno kaysa naman completely unregulated sila. Pero anyway, hindi naman natin uubusin ang panahon natin kirisatanas sa antivirus dahil meron pang mga iba't ibang mga balita na dapat natin bigyan ng importansya. Ito po yung impormasyon na naunahan na tayo ng Vietnam pagdating po sa paglago ng ekonomiya. Totoo po yan. Naalala ko po nung mga panahong 1976, unang umikot sa Southeast Asia yung aking nanay, diring-diri po siya sa Vietnam. Kasi napakahirap ng Vietnam. Yung mga panahon na meron na tayong po art center, yung mga panahon na laganap na yung mga export processing zones natin, talagang, pasensya na po sa term, pero nandiri po talaga yung nanay ko, ang dumi-dumi daw ng Vietnam, mahirap na mahirap. Kasi nga po galing sa gera ng Vietnam, no? Naalala nyo, yun yung problema ng bansa natin. Tama talaga nung sinabi ni Attorney Harry Roque. Supposed to be, yun sana yung pinag-uusapan, kung ano yung mga plano, ano yung dapat gawin ng Pilipinas para matulungan yung ating mga mamamayang Pilipino, yung naghihirap, at sa mga itong sa bansa natin, kung ano yung dapat gawin para magkaroon din tayo ng progress sa ating bansa. Pero ang nangyayari ngayon is yun nga, tinitira pa rin si Inday Sara, walang tigil na confidential fund nila. Ang dami nilang mga atake ni Inday Sara, di ba? Tingnan nyo. Galit na galit sila kasi meron daw 16 na lawyer si Inday Sara. Could you imagine ilan ba yung mga kongresista na pumirma para patalsikin si Inday Sara? Ilang mga tao ang gustong magpatalsik ni Inday Sara? Ngayon, sa 16 na lawyer takot, galit na kayo kaagad kay Inday Sara. Ano yung logic niyan? Natural, kailangan niya ng tulong, hindi kayang mag-isa. So dapat, kasi ang daming tumitira sa kanya. So kailangan niya ng tulong, tapos ngayon galit naman kayo. Ang tanong niyan, illegal ba yung ginawa niya? Hindi, di ba? Legal yan. Ba't kayo nagagalit? Kasi yun nga din yung issue dito eh. Mismo ang upper chamber tsaka itong judiciary, ang ombudsman, mismo na ang nagsabi na may problema doon sa complainant nila. Kasi nga walang complainant sa complaint nila doon sa impeachment ni Inday Sara. Ang tanong nga nila, sino ba ang complainant doon? Yun yung tanong sa upper chamber, sa Senate hearing. Kaya nga reprimand, binalik sa kanila para matukoy kung sino ba talaga ang complainant. Kasi hindi pwedeng yung good governance yung dalhin nila. Dapat may tao na nag-complain kay Inday Sara. Yung doon sa ombudsman, same story pa rin. So dalawang dalawang branch na yan ng Pilipinas na nagsasabi, binalik, kasi walang complainant. So ano bang doon? Napakaliwanag ko, di ba? Na kung totoong yung mga issue nila, dapat mayroong kahit isang tao tumayo dyan. Pero ni isang mga kongresista, walang pangalan doon na sino ang complainant. Bakit? Kasi takot sila. Kasi kung hindi nila mapatunayan, ay of course, babalikan sila. Kaya walang nagmamalakas na loob na nagsabi na siya yung, kaya yun yung tanong eh. Kaya nga, papaikot tayo dyan, pero yun yung tanong dyan. Sino ba ang complainant? Hindi pwede kasi nilang dalhin yung good governance. Tapos yung issue nila sa confidential fund. Bakit si Sara lang yung tatanungin nyo? Yung mga ibang mga officials dyan, mas malaki pa kay Inday Sara. Di ba? Hindi ba bias yan?
kung gusto nating kunin yung katotohanan. Dapat imbestigahan yan from president hanggang sa sino yung may confidential fund. Bakit kay Inday Sara lang? Di ba? Tapos nagsabi sila, may isang yung spokesperson, yung bago, pagkatapos ni Princess Abante, nagsabi niya na kung hindi lang, kung o-taking lang daw si Inday Sara at sinagot yung mga tanong, hindi daw sa aabot sa ganito. Si Inday Sara po ay nag-o-taking. At gusto niyang sumagot doon sa hearing nila kay Chua. Yung may time na yung audit niya ay nadala sa ospital. 6 hours or 7 hours siyang nakaupo doon. Gusto siyang sumagot doon sa mga katanungan ni Luis Castro patungkol doon sa yung yung klaseng hypothetical question. Yun yung dumating yung issue ng Piatos Diyan yun lumabas Ayaw nilang pasagutin si Inday Sara. Bakit? Bakit sila takot? Bakit ayaw nilang pasagutin? Ano ba yung reason doon? Ano ba yung dahilan doon? 'Di ba? Gusto nila kasi nasa pwesto kasi sila. Kaya nilang laruin, ayaw nilang pasagutin sila. Kaya ganito yung nangyayari ngayon. So ngayon, patuloy pa rin tayo. So ang nahihirapan kasi sila kasi mismo majority sa mga tao, sambayanang Pilipino ay sumusuporta kay VP Sara. Imagine first Vice President na may pinakamalaking sa time sa election nila, siya yung maraming voters. Lumampas yata 32 million yung ng vote sa kanya. First record yan. At mantakin nyo nagdaang mga OVP, only Inday Sara na nakagawa ng 11 or 11 satellite ng OVP. At doon sa mga satellite niya, meron siya dong yung pakain sa mga bata na may malnourished, yung movable kitchen nila. May nangyari na bang ganyan? Wala. Actually, kinopya din yan ngayon ng Senado di ba? Na yung kay Senator Villanueva. Yung libreng sakay, di ba? Inano din nila yan ngayon. Yung pag may namatay, yung sa hospitalization. At si Inday Sara lang ang first Vice President na pumupunta talaga inikot niya ang buong Pilipinas, pinuntahan niya mismo ang mga tao, kahit nung napakahirap napuntahan niya siya mismo para matulungan. So ngayon, they are so insecure sa nagawa ni Inday Sara. Kasi nila nagawa. Ngayon, gusto nilang atakihin kasi nga ayaw nilang manalo ngayong 2028. Ito yung rason bakit ang daming mga issue, bakit ayaw nilang tigilan at nadadamay pa itong si Tatay Digong. Na in the first place, wala naman talagang kaso dito sa Pilipinas. Di ba? At yung kung titingnan nyo, yung mga pamamaraan, paano nila inatake yung Duterte is same pattern. Yung yung para bang yung may inakusahan ka na nagnanakaw, tapos yung nagnanakaw, siya pa yung tatanungin mo, ipaprove mo sa kanya na saan ba yung ninakaw mo? Na may yung i-prove mo na hindi ikaw ang nagnanakaw. Diba ganun yung mga style nila? Katulad ni Tatay Digong. Ginawa ng issue ni Trillanes na mayroong limpak-limpak na salapi sa bangko niya. Tapos ngayon, si Tatay Digong pa yung pasabihin niya, ipaano yung account niya. Ano bang kabalbalan yan, di ba? May logic ba yan? Kung ikaw ang nag-issue, ikaw ang may problema, dapat ikaw mismo
ang magawa, maglantad dyan sa mga ebidensya mo. Ipakita mo, hindi ikaw yung naghahanap dun sa taong inaakusahan mo. Same story yan kay Inday Sara ngayon. Diba? Natapos nilang ilang years yung nila dyan, issue nila, tanong dyan sa confidential fund, tapos hinahanapan nila ng mali. Na ngayon, inano naman nila, kaya nga gustong-gusto nilang ma-impeach si Inday Sara para gusto nilang tingnan yung bank account ni Inday Sara para malantad. Na normally, kung meron kayo ang naggumawa ng isyo, maglantad kayo ng ebidensya. Diba yun yung dapat? Hindi yung, ikaw yung nagnakaw, ipakita mo yung, meron bang ganon? Sino ba yung bobong maggawa niyan? Diba? Kung may ano kayong ebidensya, ay tapos na sana yung ni Inday Sara, impeachment niya. Pero yun nga, dahil nga iba yung motibo, kaya umabot sa ganito. Ang problema, hindi nila kayang tirahin si Inday Sara kasi nga, mahal ng taong bayan. Katulad ni Tatay Duterte. Ngayon, binala nila sa dahig, wala naman silang konkretong ebidensya. Di ba? Sino yung, yun nga, guilt is personal. Kung sino yung gumagawa. Di ba? May inutos ba si Tatay Digong na patayin ang kriminal pag hindi lalaban? May sinabi ba siya na patayin yung mga drug addict? Wala naman. Ilang bang na-rehab nila sa time ni Tatay Digong? 1.something million naging mga 2017 naging yung mga tao, yung mga drug addict naging matino dahil sa ginawa ni Tatay Digong. At ang daming napatunayan, ang daming nagawa. At yun yung bakit mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Kasi sila yung mga taong hindi mayabang. Hindi mo makikitang nagyayabang sila sa mga ginagawa nila. They're just doing their job, doing their yung dapat gawin para sa kabutihan ng taong bayan. Kaya mahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kaya ganito ang nangyayari ngayon. Gusto nilang patalsikin kasi for their own self-interest, for their own gain. Kasi kung palagi nilang ginagamit ang taong bayan. Pero buti pa nga si Senator Ruben Padilla. Bakit din mahal ang taong bayan si Senator Ruben Padilla? He is the only person, hindi pa nanalo yan ng senador, nagbigay ng 1 million doon sa gera sa Marawi. May tao bang gumawa ng ganon? Di ba? So, mga tao dyan, mostly mga leaders natin they're just playing parang holy. Pero ang katotohanan naman ay wala naman talagang totoong malasakit. Hindi katulad ni Bongo. Tingnan nyo yung malasakit center ni Bongo. Kinuha pa yung, tingnan nyo ano nang ginawa ng administrasyon. Hindi binigyan or binawasan ba yung ng budget. Talagang hindi maganda. But hopefully, kung magkakaisa ho tayo mga Pilipino, always remember, our opinions matters. Magkakaisa tayo, magtulungan tayo, ipalabas natin yung naramdaman natin, ano yung dapat gawin nating mga Pilipino. Tayo po ay magkakaisa para sa ating bayan. So uli, ito po si Kaperla Strane at magkakaisa po tayo para sa Diyos, para sa bayan, at para sa taong mamamayan. God bless everyone. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat, tayong mga Pilipino.